A day in the life of a stay-at-home mom. 4:45 pa nga lang ng hapon ay sumisilip na ako sa labas. At kapag nakita ko nga na nakababa na yung araw, ipapalabasin ko na yung tatlo na yan. At alam ko maraming mamis ang makaka-relate sa akin dito. Dahil paglabas nila, saka ako maglilinis ng sandamakmak na kalat. Yung kalat na para bang walang katapusan. Hindi kasi ako makapaglinis kapag nandito sila. Kasi nililikom ko pa lang yung mga laruan, ikinakalat na. O di ba nakakapagod talaga. At hindi pa man ako nakatapos maglinis, nanggigigil na ako. Kaya pinapalabas ko na lang muna sila. Ayan. At nagmamadali talaga ang kumilos dyan kasi alam nyo na, medyo marami-raming linisin. Mga 30 minutes lang yan, nagbabike sila. Maya-maya, nandyan na naman yan. So, kulang yung oras ko sa paglilinis. Hindi pa man ako tapos, nandyan na agad sila. Kaya nanggigigil ako minsan. Akala ko talaga noon kapag nasa loob ka lang ng bahay, haya-hay lang ang buhay mo. Aba, hindi pala. Prank lang pala yun. At kapag may toddlers ka na anak, parang binagyo yung bahay nyo. Parang alam mo yun, aftermath ng bagyo. At alam niyo ba yung kilos ko dyan? Alam niyo yung takbong 120? Parang takbong expressway, ganun. Mabilisan kasi kapag hindi mo binilisan, kawawa ka. Kawawa ka talaga pag naabutan ka pa niya na naglilinis dahil lalo yan magkakalat. Mapang-asar ba? At eto nga pala, may dumating na naman akong isang sako ng wipes. 10 packs ito. Ang dami niyan, guys. Hindi talaga kami mauubusan kahit mayat-maya kasi punin dyan, char. So natuwa nga ako kasi nakabili ako nitong ganitong acrylic storage cabinet. At kapag yung asawa kong naghanap, tanong dito, tanong doon, hindi na lang maghanap. Kaya nga ayan, yan na yung purpose niyan. Alam niya na kung saan nakalagay, kitang-kita na ng mata niya kahit may takip. At pagkatapos nga maglinis ng sahig, sinalansan ko naman tong hinugasan ko kaninang tanghali. O diba ako rin talaga ang gagawa? Sino ba pang gagawa nito? Si Batman, char. At nagsaing na rin pala ako dahil 6 o'clock kumakain na talaga kami ng hapunan para pagdating ng alas 8 nasa higaan na kami. Ang hirap patulugin kasi ng dalawa na yan, kailangan talagang pipilitin mo. Pero ayan, hindi pa pala ako tapos maglinis, may extension pa pala hanggang dito sa may dining. O diba, pagoda Japan talaga. Kaya sa lahat ng mga dalaga dyan, ako mag-isip-isip na kayo. Char! Tinakot. Hindi, binibigyan ko lang kayo ng idea na bago kayo mag-asawa, bago kayo lumagay sa tahimik, make sure na settled na kayo. Settled na kayo, no? Last effects, hindi lang sa pera, pero kaakibat yan. Yung settled kayo emotionally, physically, mentally, ayan, sa lahat na ng aspect ng buhay dahil talagang ihirap. Ang hirap kapag alam mo yun, ang dami mong iniisip, yung stress nandyan yan araw-araw hindi mawawala. Kaya be ready sa lahat ng mga mag-aasawa pa lang dyan. Ihandaan nyo na yung sarili nyo dahil talagang pagdadaanan nyo yan. Tingnan nyo naman yung pagod ko, grabe. At yung pawis ko dyan, bonggang-bongga. Kita nyo naman hanggang sa dibdib ko naglagay ako ng towel dahil hindi ko talaga kinaya. Yung init ba naman tapos ganyan kapagod? Grabe talaga. O diba, anong sinabi ng sandamukal kong bilbil sa sandamukal kong pagod? But kidding aside, no? So, ini-enjoy ko lang yung buhay kahit nakakapagod kasi hindi naman habang buhay maliliit sila. At paglaki nila, yun naman ang hahanap-hanapin natin.